So ito na nga ang ating 12 volts tutorial mga idol, ang ating pure off-grid tutorial na mini 12 volt solar setup. So sana bago nyo panoorin ito ay panoorin nyo muna yung ating naunang video, yung ating 12 volts discussion, para malaman nyo mga idol kung anong mga silbi ng mga circuit breaker natin, ano ang kahalagaan niya at ano ang importansya ng ating solar charge controller, para mga idol bago kayo mag-set up ay magkaroon kayo ng idea kung ano ang mga trabaho ng ating mga nilalagay. So ito nga ang gagamitin nating solar charge controller natin sa video ito. Ito ay 12 volts to 24 volts at capable ito sa lead acid, lithium ion at saka LiFePO4. Ito nga pala mga idol ay 30 amperes at ito ay PWM. At ang gagamitin ko namang mga safety device dito ay ang ating circuit breaker na GetSele brand 16 amperes DC. Ang baterya naman na gagamitin natin dito mga idol ay 3 to 650 cylindrical. So ito ay 12 volts setup. 10 amperes po ang ating baterya na gagamitin. So dito mga idol, meron na rin po siyang BMS at saka active balancer. Sa mga hindi pa po nakapanood ng tutorial nito mga idol, ay pwede nyo pong tignan sa ating video kung gusto nyo pong gumawa ng inyong sariling 10Ah na 12 volts. At ang gagamitin ko nga pala ditong wire ay dalawang klaseng size. Ito ay 2.6 at ito ay 2.0 mm. Ang klase ng wire nito mga idol ay pure copper, ayan, single strand. Gagamit nga pa rin pala tayo dito mga idol ng busbar na tig 5 ang butas at tig 4. Gagamit nga rin pala tayo dito mga idol ng wood screw. So yung iba mga idol ay pinagputol-putol ko na para hindi tumagos sa ating plyboard pag ginamit natin sa ating SCC. So yung size nito mga idol ay D1. So gagamit nga rin pala tayo dito ng junction box. Ayan, dito natin ilalagay ang ating mga CP charger at saka ang ating mga saksakan sa ating load na electric fan o kaya mga ilaw. So i-discuss natin ito mamaya mga idol. At syempre, hindi ka makakapag-DIY kung wala kang multi-tester. Napaka-importante nito bago ka magpatuloy sa ating gagawin na tutorial mga idol. Gagamit nga rin pala tayo dito ng portable na drill mga idol. So ito ay non-way brand sa mga malaman or bumili. Nasa Shopee lang po. Lalagay ko lahat ng mga gagamitin dito sa ating description. So simulan na natin i-mount ang ating mga SCC mga idol. Sunod naman natin ang ating mga breakers. So maglalagay ako ng patungan sa ating railings para meron siyang space sa baba na dadaanan ng ating mga wires mamaya mga idol. So pwede na nating wiringan itong ating ibang breaker mga idol. So ito, binend ko lang itong mga idol para madali nyo lang po masundan ng ating mga linya. So hindi advisable mga idol na kayo ay mag-bend ng wire mga idol dahil meron pong possibility na magkaroon ng problema ang ating mga wires. So dito, demonstration lang po natin ito mga idol para masundan nyo ng maayos ang ating mga linya kung saan po pumupunta. So dito nga pala mga idol, nakikita nyo white at saka black ang ating wire dahil wala po tayong available na wire na red at saka black ngayon. So ito po muna ang ating gagamitin. So usually, kulay black ang ating negative at ang gagamitin nating positive ay ang ating puti. So ang una nating lilinyahan mga idol ay ang ating SCC to battery. So ito ang ating magiging breaker ng ating battery. So una nating linyahan mga idol ay ang ating negative sa ating battery breaker. Pag meron kayong diagram sa inyong SCC ay yun ang susundin nyo mga idol. So dito kasi meron siyang diagram ng ating battery at saka meron siyang positive at saka negative. Sunod natin ang positive. Tinitignan nyo mga idol pagka kayo ay naglalagay ng wire sa inyong breakers ay mas maganda kung meron kayong budget ay maglalagay kayo ng mga terminal lugs para talagang kapit na kapit at walang himulmul ang mga gagamitin yung wire, so walang lumalabas. Mas maganda kasing merong terminal mga idol, pero dahil wala tayong budget ngayon, wala muna tayong terminal lugs. Pero kung pagka kayo magse-set up, mas maganda at mas mainam kung meron kayong terminal lugs. So sunod natin ang ating wire papunta sa ating SCC to panel. Siyempre dapat mahigpit ang inyong pagkakalagay sa inyong mga wire sa breaker. Dahil pagka hindi ito mahigpit mga idol, may possibility na
magkaroon kayo ng loose connection at possible iinit ang inyong breaker. Sunod naman natin ang ating positive wire. So next natin mga idol ang ating bus bar. So lagay na natin ang ating bus bar. So ang purpose ng ating bus bar mga idol ay dito tayo kukuha ng mga connection galing sa ating baterya. So halos nakakakalahati na nga tayo ng ating ginagawa dito mga idol. So ang ating susunod na connection ngayon ay ang ating battery to dito sa ating bus bar na nilagay mga idol. Pero bago yan, mag-aano muna tayo mga idol, magsosolda muna tayo o gagamit muna tayong soldering iron para makagamit tayo ng battery lugs dito sa ating battery connection. Ayan. So ang gagamitin natin dito ay ang ating Inco na soldering iron na 60 watts. So isolda muna natin dito sa ating battery lugs mga idol. So pagka kayo nga pala ay gumagamit ng soldering iron mga idol, advice ko sa inyo, huwag kayong basta-basta gumagamit ng mga soldering iron na hindi applicable sa inyong ginagawa. May mga watts kasi yan mga idol, depende yan saan nyo gagamitin. Pagka masyado kasing mataas, hindi naman po applicable sa inyong gagawin, masusunog lang po ang inyong ginagawa pagka gumamit kayo ng mataas na soldering iron. So ito, tapos na nga tayo mga idol mag-solder ng ating battery lugs sa ating battery wire. So ito na nga pala yung 2.6 mm kanina na wire natin. So kung wala kayong pang crimp, mas mainam mga idol na i-solda nyo na lang. Tsaka nyo i-plies para maiwasan natin ang loose connection. So syempre, kung wala kayong shrinkable tube, di gamit na lang tayo ng electrical tape para maiwasan natin ang mga unwanted short circuit mga idol. Hirap yun, lalo na nandito tayo sa baterya. Lalo na't nagtuturo tayo ng DIY mga idol. So, importante, maiwasan natin ang mga anumang short circuit. So, ayan. So, simulan na natin ang pagwawiring natin dito mula dito sa battery papunta dito sa ating bus bar. Iso-solder nga pala ulit natin itong negative na wire natin dito sa BMS papunta dito sa ating bus bar. So, iso-solder ulit natin ito mga idol sa ating BMS sa negative P. Okay, so tapos na nga tayong maglagay ng ating wire dito sa ating BMS sa negative P. Papunta na ito sa ating load mga idol. No? So next natin ang ating positive na wire. So lilinya natin na ganyan mga idol. Pero kailangan muna nating ilagay ang ating negative na wire dito sa ating bus bar. So ang magiging negative natin na bus bar dito ay ito mga idol. No? Ayan. Okay. So, sunod natin ang ating positive na wire na kulay puti. So, tip ko lang mga idol, no, kapag kayo ay nagse-set up ng inyong load or ng inyong connection sa mga inyong battery, malaga na tanggalin nyo muna ang inyong BMS para nang sa ganun, kahit magkaroon man kayo ng short circuit, hindi magtitrip kagad ang inyong baterya. So, ito, nakatanggal muna para wala munang 12 volts na lalabas kung sakali man na mag-short circuit or magkamali ako ng connection. Okay, so next na tayo sa ating paglilinya sa ating battery to breaker galing sa ating SCC. So ito nga mga idol ay nag-cut nga ulit tayo ng ating mga wires na gagamitin natin dito. Depende sa inyo mga idol kung anong mga klaseng design ang gusto nyo. So ito pinasimple ko lang para masundan nyo yung mga linya. So unahin natin ilagay ang wire dito sa ating negative. So sunod natin ang ating positive. So ito ang trabaho ng ating bus bar mga idol. Mas madali at mas malinis ang ating pag-terminate or pag-dudugtong ng ating mga wire. At least ito mas matibay dahil secured connection kayo dito dahil pwede nyong higpitan. Ngayon nga lang kapag gagamit kayo ng ganito, importante dito mga idol, dapat meron kayong cover para kung sakali man na di natin alam kung merong magdikit dyan or may dumikit na insekto, short circuit yan. So kailangan dito pag gagamit kayo ng bus bar, meron kayong lalagay na takip.
Ito mga idol, konting tips lang po para sa mga gustong bumili ng mga circuit breaker. Kung gusto nyo malaman kung paano mag-determine ng peke, ito, medyo mabigat siya. At saka isa pa, dito sa bandang itaas, kung saan yung meron tayong positive na negative na diagram, dito mga idol sa taas, namamagnet ito. Ayan o. Pagka walang laman yan, hindi yan mamamagnet mga idol. Ayan o. So meron siyang magnet dito sa kanyang protection side. Kapeke yan, kahit anong gawin mo, hindi yan mamamagnet mga idol gaya dito sa baba. So dito kasi, dahil directional lang to, itong direction lang na pag papunta rito ang meron protection. So namamagnet siya. Ayan. So next naman tayo mga idol, dito sa ating junction box na pinakita ko sa inyo kanina, i-discuss naman natin. So dito kasi, kaya tayo gagamit ng junction box, ay dito natin ilalagay ang ating mga switch at saka DC output at saka ang ating cellphone charger. So dito gagamit tayo dito ng quick charger mga idol. Ayan. So ang quick charger na ito ay applicable sa 12 volts to 24 volts. At ito gagamit din tayo dito ng glass fuse. So ito ay 5 amperes pero ang kanyang housing ay 10 amperes. Dito nag-iingat din kayo dito mga idol Dapat tinitignan nyo kung ano yung capability ng inyong fuse housing, kung kaya nyo bang mag-handle ng 5 to 10 amps. So ito ang gagamitin natin dito ay 10 amperes na fuse housing pero ang kanyang fuse ay 5 amperes. At saka dito sa inyong mga switch, dapat gumagamit din kayo ng high quality na mga switch gaya nito 20 amperes 12 volts kasi kapag gumamit kayo ng mga 5 amperes lang sa inyong setup tapos tatlo-tatlo yung output niya na ilaw sa isang switch, hindi magtatagal yan mga idol, malulusaw ang inyong switch. So dapat naglalagay kayo ng switch na mataas ang amperes na pang 12 volts. Ayan, So ito nga pala mga idol, may kasama na tong wire. So meron na rin siyang fuse. Mas maganda pagka kayo ay magse-setup nito, meron kayong mga lugs nito. Ayan, nabibili yan, meron yan sa Shopee. Pero dito, i-solder na lang po muna natin. Nagbutas na ako dito ng lalagyan ng ating switch at saka yung plug DC female. At dito naman natin ilalagay ang ating cellphone charger at dito ang kanyang switch. So, ito kasi mga idol, kaya nagustuhan ko to. Pwede mo siyang ilagay na ganyan, no? So, hihigpitan mo na lang siya. Depende sa higpit na gusto mo. Kaya meron din tayo ditong junction box. Ito naman, di ba? Napakadali. Ito naman ating female na DC. So, meron din siyang screw. Ilalagay mo na lang siya dyan. Kaya isa pa, safe pa ang ating connection dahil meron siyang takip yung ating junction box. Para mas maganda at mas malinis tignan. So, dito na rin ang kanyang magiging switch. Ito nga pala mga idol, no? Pagka kayo nagkakabit ng inyong charger, cellphone charger, may diagram to sa baba kung asan ang positive at kung asan ang negative. So, hindi kayo malilito kung saan connection kayo maglalagay. Bumutas na nga rin pala ako dito mga idol para paglagyan ng ating fuse. So, ito mayroon din siyang screw. Tatanggalin mo rin. At meron siyang dalawang rubber. Lalagay mo lang dyan. Saka mo hihigpitan. So pagka kayo ay gumagamit ng fuse mga idol, dapat alam nyo kung ano yung mga load na ilalagay nyo. Hindi yung basta-basta na lang ay naglalagay ng mga fuse. Dapat kabisado nyo rin kung gaano kataas na fuse ang kailangan nyo mga idol, no? So ito kasi 5 amperes ito, times nyo ng 12. Kung ano yung lalabasan yung computation, yun ang wattage na pwede nyong magamit sa fuse na to. Dahil baka mamaya naglagay kayo ng overrated na fuse, nalulusaw na yung mga switch nyo at mga wires nyo, hindi pa nag-trip ang inyong fuse. So, eto na nga mga idol, no? Tapos na tayo sa ating pagwa-wiring dito sa ating loob ng ating junction box. So, ito ang ating negative line. Ito ang negative ng dalawa nating
connection dito. So ang isa ay negative galing sa ating female na jack at itong isang negative ay galing dito sa ating cellphone charger. So dito sa positive mga idol ng ating female jack, dito na dumaan ang ating switch. Pupunta naman yan sa ating fuse. So ito na yung positive natin. Kasama yan ng ating positive line ng ating cellphone charger. Dumaan din sa switch at ito yung kanyang fuse at ito na yung kanyang connection sa cellphone charger. So ito na ang ating positive at ito na ang ating negative. So dito naman natin magagamit ang ating bus bar dito mga idol. So ilalagay ulit natin sa dyan. So ito na ang ating junction box mga idol. Pwede na nating i-mount. Yan, so nailagay na nga mga idol. So pwede na nating ilagay ang ating mga wires. So ito na nga rin mga idol yung ginawa nating wire papunta sa ating load. So dito natin kukunin sa ating battery papunta dito sa ating load. So unahan natin ilagay dito sa ating negative. So pasensya na kayo, medyo naging puzzle ang ating wire. So ito naman ang ating positive. Teka, mali mga idol. Lipat na lang muna natin to. Okay, so ngayon mga idol, tapos na tayo sa ating paglilinya dito sa ating load, sa ating SCC to battery, battery to SCC at sa ating solar panel. Ito, nakaabang na tayo dito ng ating connection ng ating solar panel mga idol. So nagdagdag nga pala tayo ng bago nating wire mga idol dito sa ating switch. Ito, negative wire. Para kapag naka-on yung ating load mga idol ay iilaw yung ating switch. Kung yung anyong gamit na switch ay capable na umilaw kapag naka-on. So ito kapag in-on natin to, ilaw yan kasama ng ating load. Ayan. So kapag in-off natin, mamamatay din yung ilaw. Ayan. Okay, so testingin na natin itong ating ginawang mini solar setup na pwedeng sabit-sabit. Lagi niyong tandaan mga idol na pagka kayo ay nagse-set up, no? Unahin niyo ikabit ang wire na galing sa battery or unahin niyo i-wirings ang inyong circuit breaker papunta sa battery ng inyong SCC. Kasi mga idol, hindi pwedeng mauna ang solar panel papunta sa SCC kapag gumagawa kayo ng connection, dahil lalo na kung wala kayong circuit breaker, kasi madalas yung iba wala na circuit breaker, nirerekta na lang sa SCC. So malaki ang posibilidad mga idol na masira ang yung SCC kasi dapat yung inuuna natin madalas ay ang ating battery to SCC pagka kayo nagse-set up. So yun na natin mga idol. Ayun, so meron tayong 13.4. So, pagka magse-set naman kayo ng inyong battery, dahil LiPo 4 tayo, punta lang kayo sa ito, B03. So, long press nyo lang ito, parang tornilyo na pindutan niya. Tapos, mamimili na kayo kung anong battery type. So, dahil LiPo 4 tayo, B03. Tapos, pagkatapos nyo may set mga idol, long press nyo ulit. Dito naman mga idol, pagka magse-set kayo, no, kung gusto nyo i-modify yung inyong maximum na battery, yung maximum na charge niya, sa akin kasi hanggang 14.1 lang yung nilalagay ko para hindi mapersa yung battery. So dito, kung gusto nyo i-set ito, long press nyo lang din, and then pwede nyo i-set hanggang 14.4, pero kawawa na yung battery nyo dyan mga idol. Ako, ang ginagawa ko hanggat maaari ay naka 14.1 lang.
or 14.2 pwede pa. Pagka kayo ay LiPo 4. Ito naman hanggang 12 volts lang yung cut-off ko kapag ginamit ko itong load niya. So, pagka umabot na ng 12 volts yung battery ko, automatic yan mga idol. I-shut off niya yung load ko dito. So, ito yung amperes ng inyong panel kapag naikabit nyo na yung panel. Dito yung makikita yung harvest niya. Ito naman yung amperes ng load. So, yun lang yung mga importanteng kailangan yung i-set dito mga idol. Dito sa SCC. So, ito pwede na natin isara. So, ito na nga mga idol yung ating ginawang connection sa ating SCC. So, ito yung ating battery. Negative na battery. Pumunta na dito sa ating circuit breaker sa taas. So, sa taas tayo kumuha ng connection. So, ito naman ang ating positive. Dito na rin dumaan mga idol. Ayan. So, sa baba naman, ito na siya. Ayan, yung dalawa. Negative at saka positive. Dito na yan sa ating bus bar. So, ito yung main source natin mga idol na wire. Itong ating positive at saka itong ating negative na galing sa ating battery. Ayan. Dito rin sa baba ng ating breaker mga idol ito. Ito ay pumunta na sa ating SCC. Ito ay ating positive tsaka negative. So ito na yan mga idol. Ito. At, ayan. Ito. Sa ating load naman, dito na rin tayo kumuha ng ating linya. So ito yung ating negative at ito yung ating positive. Pumunta dito sa ating load. So yung panel natin mga idol, dito na lang, input na lang natin dito yung ating panel. Yung wire na ating panel, lalagay na lang natin dyan. So dahil wala pa tayong available na panel para dito, ay lalagyan na lang muna natin ng DC na female para pagsaksakan ng ating AC charger. Pansamantala. So ito lang, kung meron kayong panel at gusto nyong subukan itong setup na to, dito nyo na lang ilalagay yung ating wire na galing sa ating panel mga idol. So yan yung connection nyo sa baba. So yun lang mga idol, no? Sana may natutunan kayo sa ating video ngayong araw. Ito na ang ating pure 12 volts solar setup tutorial at sana patuloy niyo pong suportahan ang ating channel mga idol at i-share nyo at mag-comment at i-like na rin para maraming makaalam ng ating ginagawa para ma-share na rin natin kung ano ang kahalagaan ng solar setup. So yun lang mga idol. Maraming salamat. Shoutout ko nga pala mga idol ang ating mga idol na sila Bobit Adilarom, Ryan Tapel, San David at si Jorpy TV. Shoutout ko nga pala mga idol ang ating mga solid na viewers sa ibang bansa mga idol. At salamat sa inyong suporta. Lagi yung tatandaan na mag-ingat po kayo dyan. Stay safe.